Abayon, legal counsel ni Attorney Mans Carpio. Makakasama ho natin, Attorney, live kayo sa RMNDZ XL. Si Rajuman Lourdes po ito. Good afternoon po. Thank you po for having me. Attorney, linawin ko lang legal counsel and spokesperson, tama? Spokesperson and yes, part of the legal team. Okay. Attorney, nagulat lang kami. May 2 billion si second gentleman sa bangko. Tapos, ano po yun? 2 billion. Ano po ba ito, attorney? Ano ba yung nasa likod ditong ganito kalaking pera? So, I'm assuming ma'am yan yung sa error. Opo. Yung mali yung bangko, yung tinutukoy po ninyo. Okay, so nagulat din po si Attorney Mans nung yung na-deposit is 2 billion. Kasi supposedly 2 million lang po yan. So nagka-error yung bank. Instead of 2 million, ang nalagay nila 2 billion. Na-correct din naman po yan. So nalabas din yan and it was corrected to the proper amount of 2 million. So we're assuming now, dun sa AMLAC report, ay baka 4 billion yung nag-reflect based on that error alone. Kasi inflow and outflow po yung compute ng AMLAC eh. Oo. Sir, para malinaw sa mga nakikinig, nagkamali po ang bangko. Ang bangko po, yes. Okay. Binayad po yan ng client ni Attorney Mans sa kanya. 2 million supposedly. And hindi siya 2 billion. Hindi po. Okay. Hindi po, Oh, hindi laki kasi nun natin. Di ba? 2 billion. Pwede nang bilhin yung Davao nun eh. Ang laki. Pero sa 2 million lang. Yes, 2 million po yung binayad ng client. Pero attorney, paano ho na sabing nagkaroon ho ng problema yung bangko? Based po dun sa AMLAC report, ma'am, kung makikita ninyo yung pinakita dun sa House of Representatives, nandun yan sa may dulo ng report. Hindi lang nila diniscuss na dun sa committee for some reason. And of course, si Attorney Mans, alam niya yung error na yan. Aware po siya. So may problema rin po yung AMLAC? Well, may problema yung AMLAC. Yung main problem talaga nila is yung pag-disclose nila ng information ni Attorney Mans, which is against dun sa Anti-Money Laundering Act. Oo. Kasi yung Section 8A po, yung most recent amendment dun sa batas na yon, absolute confidentiality shall not disclose in any manner any information. So dun pa lang may mali na agad. Okay. Sir, babalikan ko yung sa 2 billion na 2 million lang pala. Nagamit ho ba ito laban din sa Vice Presidente at sa second gentleman? Nagamit Sa impeachment against niya? for the case? Opo. Yes, kasi ang assumption namin ngayon po based sa AMLAC report, kasama yan dun sa 6.7 billion eh. Sir, Kasi kung binilang po nila dun, di ba, sa AMLAC report, yung unofficial, unsigned AMLAC report, binilang po nila dun lahat ng inflow and outflow. Oo. Pero sir, unfair yung naman. pasok at labas ng pera. So yung 2 billion na yan, pumasok yan, lumabas, kinorek. So from there, 4 billion alone appears to be coming from that one error alone. Oo, so kung nagamit po ito, parang bakit ngayon lang ito lumabas, sir? Nagkaroon na ho ng desisyon yung House Committee on Justice, di ba? At nagamit po itong pera na, grabe, dahil palang pera ni VP, tsaka ni second gentleman. Hindi nagamit yung pera, mama. Oo, no, I mean, sir, nagamit itong issue na to, di ba? Laban kay VP at kay second gentleman. Opo. Yun nga po kaya ngayong sabi namin sa press con kahapon, according to kay Attorney Danao, yung kasama ko po sa legal team, half-truth yung nangyari na ginawa ng Committee on Justice. Kasi hindi clearly na-present lahat. Yung ganyan po kasi hindi yan favorable for the prosecution from how we see it. So, yun. Yun yung question ngayon that should be asked dun sa House din. Bakit hindi na dinisclose? Considering part po yan ng unsigned na AMLAC report. Oo, so ayun nga, attorney. Andun po yan sa may dulo. Opo, kaya lang attorney, nagkaroon ako sila ng desisyon, no, sa impeachment ni VP at nagamit din nga yung issue na to. Mayroon pa bang ibang pwedeng gawin yung kampo ho ni VP and ni second gentleman? So yung sa amin ngayon, ma'am, we are observing kung ano yung mga mangyari sa plenary pa po eh. Wala pa naman sa trial proper kasi hindi pa natin sure. Baka nga hindi ma-approve sa plenary eh. So titingnan lang po namin on a step-by-step basis. Sila VP Sara, I'm sure informed naman na sila about that issue rin. So I'm assuming they're preparing and making it part of their defense. Kasi publicly known naman na po eh. We already disclosed it yesterday. Okay. So, attorney, ano po ang inyong opinion sa usaping ito na natalakay, na nagagamit sa mag-asawa and nagamit din sa impeachment process kay VP Sara?
Anong opinion, ma'am? Ibig as to sabihin, what's attorney, ano po ang happening? inyong opinion na ipasa sa House Committee itong impeachment ni VP Sara? With that information? Yes, sir. So yun nga po yung position talaga ni Attorney Mans dyan, it's very unfair nga kasi hindi being completely honest by Committee on Justice. And then si Attorney Mans din po actually yung sa April 22 hearing, kung yung date po na dinisclose yung information, yung unsigned AMLAC report, hindi nga po siya ni-notify or ni-invite ng House despite na ilalabas pala yung personal information niya. So it's very unfair po kasi hindi sila nabibigyan, si Attorney Mans to be specific kasi siya po yung ano ko talaga yung client, hindi po siya nabibigyan ng chance to contest in the proper venue tapos nilalabas na lang bigla yung personal information niya. Diba lalo na po hindi siya impeachable officer eh. Yun yung una talaga. Number 2, hindi rin po siya kasama sa kaso pero dinadamay siya para nagiging collateral damage na po siya. And then nadadamay na rin din po siya sa mga political propaganda from the opposing party in relation to that issue. So isipin po ninyo ma'am, sinama nga rin sa subpoena yung records ni Attorney Mans 2006 pa prior pa sila magpakasal ni VP Sara. So that's one thing to consider. And then yung second thing pa, yung as to the period po yung sinabpina nga po starting 2006, impeachable officer lang naman si VP Sara sa July 1, 2022. So June 30, 22 pababa, those are what we call irrelevant evidence actually, according sa rules on evidence kasi hindi na po yan related sa impeachment eh. Pero attorney, ilan ho sa mga bumubuo ng House Committee on Justice, abogado rin. Hindi ho ba alam itong mga pinupunto nyo? Hindi ko po masagot ma'am kasi sila yung may personal knowledge yan as to their reasons kung bakit hindi nila yan na-consider. Basta ang sa amin lang, Attorney Mans feels na very unfair para sa kanya considering yung covered periods na irrelevant na nga, hindi na related sa impeachment, plus never siya na-notify. And then ano rin po pala, nung Opo. paglabas ng April 22 hearing na yon, yung dinisclose sila lahat yan sa unsigned AMLAC report, humingi rin po kami ng copy and up to date, hindi pa po kami nabibigyan ng copy. It's already May 5. Eh di ba kung napansin po Opo. ninyo, ginamit din yan as political propaganda against Attorney Mans. Sinasabi na tinan nyo, hindi dinenay na nag-file lang ng criminal case. Kaya po hindi agad nag-comment si Attorney Mans noon kasi yun nga po, wala pa kaming copy. Eh di ba, of course, we cannot assume Yes. or presume bad faith din naman on the part of Congress, di ba? So binigyan po namin yung Congress ng benefit of the doubt and a reasonable period para bigyan kami ng copy so Attorney Mans can make a proper comment. Pero yun nga, after the lapse of a reasonable period, after very constant and heavy political attacks the last 2 weeks, tas wala pa rin po kaming copy, nag-decide na po si Attorney Mans na i-confront na directly yung issue dun sa press conference namin last week. And kung isipin din po ninyo, si Attorney Mans actually has no obligation dapat to answer this kasi yun nga, hindi siya party to the case, to the impeachment case. There is no pending cases filed against him in relation to those alleged AMLAC reports. Pero para lang po matigil na yung political noise, he decided to, yun nga po, confront it directly already. As a showing of good faith po yan, na prepared talaga siya sagutin lahat. Lalo na po kung nasa proper venue na. As a spokesperson and his lawyer, sa tingin niyo ho, politika talaga, panggigipit? We think so, ma'am, kasi kino-correlate to the impeachment eh. Plus yung mga statements po ng mga nakasuhan irrelevant also to the issue eh. Like nung pag-file namin, sinabi bakit daw hindi na lang dinenay directly, panggulo lang daw yung kaso namin. We have to remember po yung final namin last week is a criminal case. Yung issue lang po dyan is whether or not may ginawa ba silang something criminal or illegal according sa batas. Kung meron silang ginawang something criminal, they should be held liable. Yan lang po yung issue dyan. Walang kinalaman dyan yung distraction or what sa impeachment. Kasi at the end of the day po, yung mga respondents, yung position namin, meron silang nilabag sa batas. Kaya sila kinasuhan. Attorney, kumusta ho yung inyong kliyente after po nitong issue na ito? Kumusta po si Attorney? Mans is, naman po, okay lang naman po siya. He's a very, naman po, low profile, chill individual po yan. Relax lang siya. Observe lang po talaga namin lahat. And yung duty namin as the legal team po niya is to observe all the circumstances, all the events, para maprotektahan namin to the best of our abilities his right to life, liberty, and property. Attorney, hindi ko alam kung pwede mo sagutin o hindi, pero dahil konektado na nga po sa impeachment, naniniwala ho ba kayo na na
may impeach or may iakyat talaga sa plenary at pagbubutuhan? Yeah, honestly, attorney. As to the maakyat sa plenary, maakyat na po yun sa plenary, ma'am. Kasi Kasi pumasa na. napagbotohan na nila sa committee. Pumasa na sa committee level eh. So yung next step po niyan, Botohan papagbotohan na. yan sa plenary. Lahat ng congressmen. Ano Doon, pong wala pa in-expect po niya nun? kaming, doon. Wala po kaming any expectation kasi ayaw po namin mag-speculate. Ayaw namin mag-marites. Basically, ma'am. Hindi, pero sabi ng Very, po kami, very factual, very issue-based, objective po kami. Tinitingnan lang namin yung legal issues. So, titingnan lang namin kung may maling gawin yung House dun sa plenary vote and then we will act accordingly na lang po. Umiiwas po talaga kami sa maritesan and political noise, ma'am. Rule of law, rule of just law lang po talaga yung approach namin. Oo, pero di ba sabi ho ng kapatid ni President, nagkaroon daw ng panggigipit sa mga mambabatas para bumoto nga sa paborable sa impeachment. No comment to kayo doon. Hindi lang mag-comment kami, ma'am, kasi hindi naman po politiko si Attorney Mans. Yes, He's that's a private individual. Ano po inyong mensahe sa ating mga... speaking on his behalf po kasi, as his spokesperson. Oo. So, iwas lang kami from political comments po talaga. Oo. Ano po inyong mensahe sa ating mga kababayan ni Second Gentleman, sir? So, una-una, he's very thankful, of course, for the support of the Filipino people to his spouse, si VP Sara Duterte. Despite all the mga nangyayari nga na binabato sa not only kay VP, kung nadadamay na nga rin po si Attorney Mans despite being a private individual. And pangalawa, basta yung sa amin, we are simply observing po para fully namin maprotektahan yung right to life, liberty, and property ni Attorney Mans. And we have to remember, itong ginagawa din po ni Attorney Mans sa pagtayo, this is in a way, makatulong din po ba to ordinary members of the taong bayan? Kasi we have to remember, si Attorney Mans po is a private individual. So same lang po yan siya na lumalaban against government abuses katulad po natin. At sa kabila ng mga attorney, alam ko yung politika, pero sa kabila ng mga issue, ang taas ng ratings ni VP Sara. Yes, opo. Aware naman po kami dyan. Oo, lahat ng survey lumabas siya. Kahit individual na survey, siya pa rin ang lumalabas. Kahit ipagsama mo yung boto ng ibang mga katunggali, hindi maabot yung niya, yung number niya. Opo, yes. Baka- Aware po kami dyan, ma'am. And kaya nga po, we are very thankful then. to the Attorney, support of salamat sa oras. Mabuhay po kayo. Thank you. Thank you, ma'am. God bless po. Maraming Bye-bye. salamat. Si Attorney Neil Abayon, ang legal counsel at spokesperson ni Second Gentleman, Attorney Mans Carpio. DCXL.